Hi! This is Wise Living PH, kung saan ang kwento mo ay importante. Tara, usap tayo. 18 days to go na lang, magpapasko na. Kamusta na po ang ating mga kababayan dito sa buong Pilipinas at ang ating mga kapatid na OFW. Noong nakaraang video ay pinag-usapan po natin ang tungkol sa 5 paraan kung paano hindi masasawalang bahala ang iyong pagsasakripisyo dyan sa abroad. Sa mga bago pa lang po sa ating channel, ilalagay ko na lang po yung link dito kung saan pwede nyo po mapanood. Pero, tapusin nyo po muna itong video na ito bago po kayo pumunta doon. Okay? So, ang topic po natin for today is about Christmas. Since 18 days to go na lang, ating pag-usapan ang nalalapit na Kapaskuhan. Para sa ating mga kapatid na OFWs, alam mo yung Pasko na parang kumikirot kesa nagpapasaya. Kasi malayo tayo sa pamilya natin, araw ng Pasko, alam natin na kung gaano ka-festive yung Pasko dito sa Pilipinas. Pero pag nasa ibang bansa tayo, lalo na dun sa mga hindi nagse-celebrate ng Christmas, hindi natin maiwasan bilang tao na makaramdam ng kalungkutan. Yung habang nasa Pilipinas yung pamilya natin, punong-puno ng ilaw, maraming mga nagbividyoke, tawanan, kainan, pero ikaw, andito ka or nandyan ka sa kwarto mo, nakaupo sa kama, may cup noodles, tapos, ang masama pa dyan, ang hina ng wifi. Yung iba, naghahanda ng lechon, ikaw nag-iinit ng tubig para sa iyong cup noodles. Tapos, tinatawanan mo na lang, pero deep inside sa ating mga kapatid na OFWs, ito yung Paskong walang amoy. Walang amoy na hamonado. Ito yung Paskong walang yaka, yung Paskong walang presensya, pero punong-puno ng responsibilidad. At alam mo kung anong mas masakit pa doon? Ito yung Pasko mo na nakadepende kung ilan ang sahod mo, magkano yung conversion rate, at kung ilang ate yung papasko ko ha, or ninang or tita yung pamasko ko ha, yun yung matatanggap mo sa GC nyo ng pamilya ninyo. Yung mga nagko-comment sa tuwing magpo-post ka sa social media. Pero, sige lang, ngingiti ka pa rin tuwing nag-video call kayo sa pamilya mo. Kasi ikaw yung ayaw mo silang mag-aalala. Pero pagkatapos nun, tahimik mo na lang iiyakan yun nang walang ibang nakakarinig. Unahin natin pag-usapan yung Paskong hindi mo ramdam. Alam mo yung Pasko, ito yung season kung saan pinaka nararamdaman ng mga OFW na malayo sila sa Pilipinas at sa mga mahal nila sa buhay. Hindi ito dahil sa regalo, kundi dahil sa presence o presensya. Iba yung tawa kasi pag katabi mo, diba? Iba yung kwentuhan, pagkaharap mo in person. Tapos iba yung Noche Buena na kapag naaamoy mo habang niluluto pa lang yung mga pagkain. At iba yung pag-set up ng Christmas lights kapag hawak mo mismo yung parol. Pero ngayon, picture na lang, video na lang, emoji na lang, pareact-react ka na lang sa mga post ng kamag-anak mo sa social media or yung mga updates na binibigay nila sa family GC nyo. Pero kahit na ganon, mga kapatid na OFW, magpakatatag ka. Magpakatatag po kayo. Kasi may part na nagsasabi na, Lord, sana kahit isang beses lang Pasko, nandyan ako. So, alam mo yun, ito pa, napakalaki ng pressure sa mga OFW, especially during Christmas time or Christmas season. Kasi, pag OFW ka, parang default na ikaw yung sponsor pag Pasko. Wow! Alam mo yun, pag may mga handaan, pag may mga events, usually, ganyan, di ba? Lalo na yung Christmas and New Year, na parang may bago pang GC, tas ilalagay doon, Christmas handaan funds, di ba? Tapos, ikaw agad yung itinatag. Tapos, minsan, gusto mo magmatapang at sabihin sa kanila na, wala na po akong budget, ako nga wala nang kinakain dito. Pero, hindi mo yun masabi kasi ayaw mong masabihan na nagbago ka na. At kaya, kahit gipit na gipit ka, sasabihin mo, sige, ako na po pa rin sa loob-loob mo. Alam mo, hindi ka naman madamot eh. And, it's normal and it's okay to feel that way. Kasi tao ka na napapagod. Tao ka na gusto mo rin makahinga sa mga responsibilidad. Pero, ayun nga, ang hindi naiintindihan ng iba. At ang masakit pa doon minsan kung sino pa yung mismong pamilya mo na nandito sa Pilipinas ang hindi nakakaintindi dyan sa bigat na nararamdaman mo yan. Kaya sa mga makakapanood po at makakapakinig ng video na ito na may kapamilya kayo ng OFW, sana po ay preno-preno din po tayo. Minsan, alam mo, yung binibigay ng mga kamag-anak po natin na OFW,
ikakain na lang nila, ibibigay pa nila sa inyo, ipapadala pa nila sa inyo. Para lang hindi maramdaman ninyong mga pamilya na nagdadamot sila or yung lungkot na nararamdaman at pagod na nararamdaman nila, hindi nyo po maramdaman. Bukod pa din sa pressure na nabanggit nga natin kanina, meron pa mga bongga ang handaan sa Pinas. Pero ikaw, di ba may ganyan. Sa Pilipinas, may hamon, meron niyang crispy pata, may pansit, may lumpia, may cake, may fruit salad, may handang pang marites. Di ba? Meron pa yang sa iba, bumubuhos pa yung mga alak dyan. Hindi ko na po iisa-isahin, di ba? May videoke pa, may karaoke pa. Pero sa'yo, noodles, tinapay, minsan pa yung leftover mo pa na pagkain kagabi or kahapon. Minsan nga, wala pa. Pero alam mo, yung nakakatawa doon, ikaw yung nag-aambag para mabuo yung handaan, pero ikaw mismo wala kang maihain para sa sarili mo. Wala kang maihain dyan sa harap mo. Hindi ka naman bitter, hindi ka rin naiinggit, pero may sakit yung tipong, Lord, para sa akin naman, kahit konti, sana kahit minsan lang, kahit ngayong Pasko lang. Diba? Ito yung bayad na hindi mo ina-expect, yung oras. Diba? Sabi nga nila, the emotional cost no one talks about. Alam mo, hindi naman pera yung pinakamasakit na wala kundi yung oras na hindi mo na kayang ibalik. Yung tipong first Christmas ng anak mo, pero wala ka, birthday ng asawa mo, birthday ng magulang mo, graduation ng mga pamangkin or ng mismong anak mo, yung huling Pasko ng magulang mo or huling Pasko ng lolo mo or ng lola mo, yung mga simpleng salo-salo na sana kasama ka. At minsan habang tumatawa sila sa video call, tinitignan mo yung sarili mo sa screen at iniisip mo, kasalanan ko ba? Or worth it pa ba lahat? Pero hindi mo naman sila sinisisi. Hindi mo rin sinisisi yung sarili mo. Ganito lang talaga ang buhay ng taong may pangarap. Kaya patuloy ka pa rin lalaban kahit masakit, kahit mahirap. Kaya alam mo, kapatid, kapag umiiyak ka isang OFW sa Pasko, hindi lang pamilya ang nakakita. Nakikita rin niya ng Diyos. Sabi nga sa Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the broken-hearted. At kung broken-hearted ka ngayon dahil malayo ka sa pamilya mo, bitter ang noodles mo, at yung sahod mo na parang laging may exit, huwag mong kalimutan na hindi ka nag-iisa. Sabi sa Isaiah 41 verse 10, do not fear for I am with you. Hindi sinabi ni Lord na I am with you kapag nasa Pilipinas ka. Sabi ni Lord, I am with you. Full stop. Kahit saan ka nandun siya. And lastly, sabi nga sa Matthew chapter 11 verse 28, come to me all you weary. Kung pagod ka, kung feeling mo ubos ka na, kung naiinis ka na, kung feeling broken ka na, pwede ka namang lumapit kay Lord Si Lord lang ang nag-aantay sa'yo. Hindi kanya ikukumpara sa ibang OFW. Dahil alam niya yung bigat mo. Kaya, ngayong video na ito ay mag-share ako sa iyo ng 7 coping mechanism. Pwede mo siyang isulat if you want or i-pause mo na lang para madali mong balik-balikan. Okay? Number 1, coping mechanism. Pwede kang gumawa ng maliit na Christmas ritual. Di ba dito sa Pilipinas, basta puwasok yung bear, nag-start na tayong mag-decorate ng bahay, nag-start na tayong bumili ng mga decorations, yung Christmas tree, yung minsan yung mga tito-tita natin, yung mga lola natin, atat na magkabit ng Christmas tree, di ba? So, habang nandyan ka sa ibang bansa, pwede ka namang gumawa ng maliit mong Christmas ritual. Pwede namang hindi bongga, pwedeng mini tree lang, or prayer candle, or journaling. Basta may moment ka with God. Dahil tatandaan mo, Christmas is not about materials. It's about Jesus. It's about the love of God. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, ang Christmas, hindi siya dapat nakafocus sa'yo. Ang Christmas, hindi dapat nakafocus sa masarap ba yung handa mo, marami ka bang gift na matatanggap, marami ka bang pera, may bago ka bang sapatos, may bago ka bang damit. Kung hindi, ang focus natin during Christmas dapat ay si Jesus. Dahil si Jesus yung reason bakit tayo may Pasko. Kasi bumaba siya dito sa lupa para magkatawang tao to save us from our sins. Okay? So, dapat si Jesus
Jesus yung main focus natin, yung focal point natin during Christmas. So, kasama mo man yung pamilya mo during Christmas o mag-isa ka man dyan, may friends ka man to celebrate with during Christmas, malungkot ka man, it's okay, ganun talaga kasi we are people, we have emotions, but still, always look up to God. Always pray kapag nakakaramdam ka ng medyo malungkot ka na. And always keep in mind that Christmas is about Jesus, okay? Second coping mechanism natin is set financial boundaries. Meaning, kailangan, wag mong ito-tolerate yung family mo or yung mga kakilala mo na ginagawa kang ATM. Or, hindi lang minsan ATM, ginagawa kang unlimited reservoir. Alam mo yun? Hindi naman sinasabi na ang pagmamahal ay ibibigay mo lahat. Kailangan magtitira ka din para sa sarili mo. Love also says, wag mong ubusin ang sarili mo. Okay? So, set financial boundaries. Diba kagaya nga nung topic natin last video, hindi naman sa magdadamot ka sa pamilya mo, pero kailangan may sarili ka ring savings kasi pag ikaw naman ang nangailangan or ikaw yung magkasakit, kailangan meron kang mahuhugot for yourself. Kasi isipin mo, ipapadala mo lahat sa Pilipinas. Pero pag ikaw yung nagka-problema, ikaw yung magkasakit, meron ba sa mga pamilya mo sa Pilipinas ang maaring tumulong sa'yo? If the answer is no, then kapatid, consider my advice para sa'yo na kailangan wag mong ipadala lahat. Ito ay hindi sa pagdadamot, kung hindi para magkaroon din sila ng disiplina. And kailangan wag din kasi natin ito-tolerate yung pamilya natin sa Pilipinas. I have nothing against po dun sa mga pamilya ng OFW. Sabi ko nga po sa inyo, nanggaling po ako sa pamilyang may OFW. Pero, ang mami ko po ay may disiplina na hindi po yung kuha lahat, yung kabig lahat. So, sa mga may asawa po na ang asawa niyo po ay OFW o ang magulang niyo ay OFW, kailangan i-consider niyo din. Kaya nga kayo family team kayo, 'di ba? Kung yung ate niyo yung OFW or kuya niyo, kailangan i-consider niyo din yung pagod nila, yung hirap nila, yung lungkot na nararamdaman nila. So kailangan wag niyong parang obligasyon na niya lahat hanggang sa pamangkin niya or apo niya, yung mga ganun. Okay? For our third coping mechanism, keep calls meaningful, hindi pressure-filled. So, hindi kailangang i-cover lahat sa isang tawag. Kasi mas okay yung consistent kahit konting time. Kasi minsan, masyado nang mahaba yung tawag, tapos, alam mo yun, minsan, imbis na napapagaan yung loob mo kasi kausap mo yung pamilya mo, nag-end up pa siya sa misunderstanding or nag-end up pa sa pag-aaway ninyo. So, okay lang yung pakonti-konting tawag, consistent, pero meaningful. Number 4, coping mechanism is ipa-real talk sa sarili mo. Na hindi ka robot, that your pagod is real, that your homesick is real, and that's okay. It's okay to feel that way. Alam mo yung mga big emotions na yan, it's okay. Kasi, mahal mo yung pamilya mo namimiss mo sila Pero, kailangan mong gawin yung sakripisyo na yan para sa kinabukasan ng pamilya mo. Or let's say, sa kinabukasan ng mga anak mo. Huwag ka mag-alala kasi kahit anong pagod, kahit anong homesick, kahit anong lungkot yung nararamdaman mo ngayon, nakikita ni Lord yan. Basta magdasal ka lang palagi. Number 5, surround yourself with fellow OFWs. Yung isang, kaya mo yan bro, kaya mo yan sis. Alam mo, minsan yun Minsan nga kahit yung pat on the back lang or shoulder. Pero kung halimbawa, wala ka talagang friend na gagawa nun, pray. Di kaya nga dalawa yung kamay mo, di ba? Pat. Okay lang yan. Okay lang yun. Di ba? And number 6, yun nga, kanina ko pa binamigit, pray. So, hindi prayer na super formal, okay lang naman yun kasi we can talk to God anywhere, anytime. Just talk to Him. Tell Him na, Lord, nahihirapan na ako. I need your help. Surrender everything to God. Alam mo, may mga bagay na hindi na natin kontrolado. Kaya, ipag-pray natin yun sa Kanya, ilapit natin sa Kanya, isurrender natin sa Kanya. And for sure, maririnig niya yun. Number 7, always go back to your why. Na hindi mo ginagawa ito para umalis sa pamilya, kundi balang araw, makauwi ka nang wala ka na aalalahanin. Diba yung tanong ko nga dun sa last video, ano bang pinaglalaban mo? Bakit ka ba nandyan ngayon sa bansa kung nasaan ka? Or kung seaman ka, bakit ka ba nasa gitna ng dagat? Always go back to your why para ma-regain ulit yung strength mo.
So, yun yung ating 7 coping mechanisms and I hope na kahit paano ay makatulong yon sa iyo, aking kapatid na nalulungkot dyan sa ibang bansa. Lalong-lalo na ngayon ay 18 days to go, magpapasko na lang. So, alam mo, ang Pasko para sa OFWs ay hindi tungkol sa dami ng handa o ang laki ng padala. Ito yung panahon na nagpapakita ng tunay na pagmamahal. Yung handang magsakripisyo kahit masakit, yung handang sakripisyo kahit malungkot, at handang magsakripisyo kahit hindi napapansin or minsan hindi na-appreciate. Kaya kung ikaw yan, gusto kong sabihin sa'yo na proud sa'yo ang Diyos. Proud sa'yo ang pamilya mo at dapat proud ka rin sa sarili mo. Stay strong, kapatid. Malalagpasan mo din yan. Always go back to your why. Why ka ba nandyan? Ba't ba nag-decide ka na mag-OFW? And pag nahirapan ka na, always go back kay Lord. Mag-pray ka lang palagi. Kasi He is our source of strength. And yon, kung ngayong Pasko, malayo ka man sa iyong pamilya, huwag mong hahayaan na sabihin ng mundo na hindi ka sapat. Kasi yung luha mo, yung pagod mo, yung lungkot mo, lahat yan nakikita ng Diyos. At may araw na babawi siya mismo sa kasipagan mo, sa katapatan mo. Okay? So, this is Mimi Robbie from Wise Living PH, your quiet space for loud feelings. Sharing life, one page at a time. Kung may OFW kang mahal sa puso, share mo itong video na ito. Hindi man ako makapagbigay ng regalo, pero makapagbigay man lamang ako ng konting pag-asa, kahit konti lang. And I pray na kung meron man sa inyo na OFW na umalis ng Pilipinas nang hindi okay with your family, hindi kayo okay ng asawa mo, or hindi kayo okay ng anak mo, or ng kapatid mo, or ng magulang mo, pray ka lang. And I pray na ngayong dadating na Pasko ay maging okay din kayo. You know, sabi ko nga kanina, hindi man natin kontrolado lahat. Pero si Lord, kaya niyang kontrolin lahat. So, pray ka lang. Okay? I-follow mo na ating mga social media pages at YouTube channels para sa mga kwentong gabay mo sa buhay. At tandaan, laging hindi ka nag-iisa. Tune in ka para sa marami pang videos kagaya nito. God bless!